yun sa akin eh. So, 89, inordain ako, 89, 99, 10 years. 2009, 20 years. 10, 11, 12, 13, 14, 25, up to 26 years. Pero kung ako yung nag-serve kay Lord, 86, more or less 29 years na. Alam nyo ito ha, sa aking pagpapastor, mula nung binata ako, mayroon talagang mga membro kami sa Manila na, alam nyo, yung nag-aalaga sa amin, oh, Pastor, ito po pagkain nyo. Ay, Pastor, pamasahin nyo. Ay, Pastor, naku, alin po kayo. I-treat namin kayo, bilihan namin kayo ng damit. May mga ganong kami membro na hanggang ngayon, mula nung binata ako, nag-asawa ako, nagkaanak ako, hanggang sa lumaki ng mga anak ko, nandyan pa rin sila. Alam niyo po, may napansin ako sa buhay nila. Yung buhay nila, umangat. Oh, yung bang tipo talaga pagka nakita ka, Pastor, kain po kayo, Pastor. Yung bang talaga, they are excited to bless. Alam niyo, sila din ang nakita ko na gumanda ang pamumuhay. Amen. Ito ha, ang Shunammite woman, kaya siya yumaman, hindi dahil magaling. Hindi dahil matalino. Hindi dahil mayaman yung kanyang ninuno. Man of hire nga sila eh. Alam niyo kung bakit siya yumaman? Sa pagpapakain niya sa manok. Sa tuwing dumadaan doon si Propeta Elisha, inaabangan niya talaga. Uy! Manok ka! Handa na, prepare! Para mas maganda. Halika, manok ka! Manok ka! Please! Kasi, sandali ha. Okay, gamitin niyo yung imagination niyo. Si Prophet Elisha, galing yan sa Mount, sa Gilgal. Okay, Gilgal. Ito yung Shunem. Yun yung Mount Carmel. So, hindi siya makarating sa Mount, kasi sa Mount Carmel, doon siya nag-o-offer eh. Sa altar. Doon siya talaga nakikipag-usap sa Panginoon eh. Doon sila naghahandog. So, dadaan niya sa Shunem. May babae doon na talagang inaabangan lang siya palagi. Man of God, please, man of God, come to my house, my home, for a meal, let's eat. Paano kung fasting siya? Sorry, my 3 days fasting. Ano? Ay, amuyin na lang yung pagkain, man of God. Kasi, pero gano'n ang babae. Laging gano'n. Oh, ang tawag doon, honoring. Sabi mga honoring. Honoring. Pag inonor mo ang man of God, wala kang pupuntahan. Breakthrough ang buhay. Oh, kasi ang providing is a way, is a form of honoring. Subukan yung may bisita kayo, huwag niyong pakainin. Kahit sabihin mo pa sa bisita mo, oh, you know, my friend, this table, my friend, $1,000, my friend. The ceiling, my friend, oh, 10,000 Hong Kong dollar. The flooring, my friend, oh, 10,000. The walling, another 15,000, my friend. Okay, my friend, go home. Diba? Walang value sa kanya, yung 1,000. Pero subukan mong may bisita ka. Pagpasok ng bisita mo, uy, bulalo, my friend. Uy. Wow, my friend, many food, my friend. My friend, kailan mo ako invite dito? Kasi, no, providing of meal is a one way of expression of honoring. Diyan yumaman ng babae. Diyan siya pinagpala ng Diyos. Ang tawag diyan, in-honor niya ang man of God. Ang pag-honor sa man of God, mayroon talagang kinalaman sa breakthrough ng buhay natin. Kasi, mayroon din kaming mga membro sa church na hanggang ngayon, kung ano sila noon, yun pa rin sila ngayon. Na sa tuwing magkikita kami, kumusta ka na, sister? Ito, Pastor, okay lang. Ano, kumusta pa kami? Ayos na mo. Pastor, pag-pray niyo nga po ako. Medyo masama pa ka na. So, ano sa tuwing nagkikita tayo, ganyan ang nararamdaman mo. Nagkakasakit ka. Ay, di wag na lang tayo magkita. Hindi, Pastor, pag-pray mo lang ako. Alam mo, sister, pagka sa susunod na pagkita natin, may sakit ka pa, iba na ang prayer mo. Lord, kunin mo na siya. Kasi
sa inyo. Sino sa inyo pagka umaattend sa gawain ng Diyos lumalakas? Amen! Sumasaya. Amen! May good news ako. Payayamanin ka pa. Receive! Sabi mo sa dalawang katabi mo, ako yan, ako yan. Eh, tingin ha. Lalo na kung mayroon kang honoring sa man of God. Oh, hindi nyo ba napapansin, pagka may fellowship, kung sino nagpapakain palagi, siya ang blessed. Lalo pag pinakain mo ang man of God. Isipin mo, sabi ng Matthew chapter 10:47, isang basong tubig lang ang ibigay mo sa man of God. Tatanggap ka ng same reward. Alam nyo, nakita ko, may mga tao talagang pinagpala ng Diyos dahil lang sa pag-honor nila sa mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po, yung man of God ninyo, alagaan ninyo sa pagkain. Alam niyo, kaya siguro ganitong katawan ko. Dati, yung abs ko, dati talaga may abs ako eh. Tatlo yan. Oh, paganyan pa nga eh. Ay, mahirap din pala mag-maintain ng gano'n. Kaya ginawa ko, inis ako na lang na. Ay, di hanap ako. Pero yung sabihin yung blessings ba, talagang hindi mo talaga maitatago yung blessings, di ba? O, tingnan mo, tingin. Yan katabi mo, dati, hindi naman ganyan itsura niya. Kaya Dati ang mukha niyan mukhang pasas. Masakit. Ngayon, o, tingnan mo, mukhang ubas. Mo, iba ang glory natin ngayon. Dati mukha na ang palaya, mukhang ampa. Ngayon mukha na siyang kalabas. Sino kaya yun? Buti na lang, nandito ka. Alam mo ba, nasa tamang lugar ka? Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, nasa tamang lugar ka. Buti wala ka doon sa mga lugar na nandiyo sa sentral, nakaupo sa karton, hawak baraha. Tapos nakasalampak doon, hawak ng karton. Diba? Salamat sa Panginoon, iba ka sa Panginoon. Distinctive ang buhay mo ngayon. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman alam ng katabi mo kung may pera ka o wala. Isa lang ang alam ko, yung katabi mo, may malaking destiny yan. Lahat ng itideklara ng man of God, mangyayari sa akin. Kanino kaya yun? Sabi mo nga, providing. Sino dito mo lang ngayon gagawin niya yan? Alam mo, ang sure na may tuman. Pag dumating dito, ang dala mo, Bible, pagkain. O, tahimik na. Pagdating mo nito. Alam nyo, tayo mga Pilipino, unique talaga tayo. Tayo daw talaga yung bansa na pag nagkikita, hindi pwedeng magkita walang pagkain. Amen! Kaya mga sure na may talaga tayo. Amen! Oh, amen? Amen! Pag may dalang pagkain, sure na may. Amen. Yung walang dala, pakakainin. Pero sa susunod, sure na may ka na rin. Amen! Oh. Sino mga sure na may dito? Wow. Amen? Okay. Tingnan niyo to ha. Sa Israel to. Next please. Providing is honoring the man and woman of God. Alam niyo pag sinabing man of God sa Bible, it refers to a gender, men and women. Ibig sabihin ng man of God. Hindi naman ibig sabihin ng man of God, lalaki lang. Pag sinabing man of God, it refers to a gender. Lalaki, male, or female. Kaya pwede rin maging man of God ang babae. Tawag sa kanila, women of God. Okay? So, next please. Don't call your pastor pass. Alam niyo kasi sa Maynila, usong-uso. Hi, pass. How are you, pa? Alam mo, sa Davao, meron talaga sa akin yan, no, sa mundo. Ang ganda-ganda pa naman ang hotel na tinulugan ko. Sa Davao, Marco Polo Hotel. Wow. Tapos sinundo ako, all white ako. Sabi, good morning, pass! Sinundo yun. Kayo. Ako, ay, hindi ho, pasok pangalan. Hindi ho, si pastor naman, para naman hindi kayo bago. Ay, dito ho, tawag namin sa mga pastor. Pastor, Sabi ko, ay, huwag mo nga tawaging pass.
Pastor na lang. Pastor favor. Sabi mo, pastor favor. Pastor favor. Uy, kaya mo naman pala. Wala ngayon ha, wag nang pasa. Pastor favor. Sabi niya, opo, Tor. Meron ba rin gumagamit sa inyo? Sabi mo, cancel! Wala dito yan, ha? Alam niyo ibig sabihin ng pass? Ayan, o. Dance step sa ballet. Kaya pag tinawag mo ang yung pastor na pass, ballet dancer. Meron isa, pass. Yan, nana naman. Wala yan dito. Okay? Next, please. Your pastor is a holy man of God. Amen. Alam niyo kung bakit? Tao ng Diyos yan. Next po. Nung nandun po ako sa